Viva la Virgen, kapayapaan mga kamalalakbay, kumusta na po kayo? Miss na miss ko na po kayo at ngayon po ang ating podcast ngayon is special episode. Ito po yung paglalakbay ng Birhen Antipolo sa California, USA. At kasama ko po sa paglalakbay doon si Tito John Figueroa at si Tiboy Reyes at saka yung kanyang anak. At dito po sa ating episode ay matunghayan natin yung mga karanasan ng mga kapwa natin Pilipino kung tanggapin nila yung Birhen Antipolo sa San Jose, California at sa Reseda, Los Angeles. Tayo na sa Antipolo. Tayo na dito sa Milpitas, California. Mga kapatid, ngayon po ay intro natin o ilalagak natin ang panibagong replika ng Birhen ng Antipolo dito sa Diocese ng San Jose. Noong January 2023, si Bishop Oscar Canto at mga ilang pari ng mga Pilipino at mga laiko mula dito sa Diocese ng San Jose, California ay nag-pilgrimage sa atin sa Antipolo Cathedral sa ating International Shrine. At napag-alaman ko doon na dito sa kanilang diocese, sila ay almost 40 years na nagdiriwang ng kapistahan ng Birhen ng Antipolo tuwing buwan ng Agosto. Bakit? Sapagkat yung daw Birhen na nasa Washington ay dumaan dito 40 years ago bago siya enthroned sa Washington. At doon nagsimula ang kanilang diocesan celebration para sa Birhen ng Antipolo. Kaya sabi ko kay Bishop Oscar Cantu at sa mga paring Pilipino na dito nagmimisyon at dito naka-incarnate, pwede natin silang bigyan ng Birhen ng Antipolo para magkaroon sila ng sariling replika na gagamitin sa kanilang diocesan celebration. At noong September 2023, kanilang Vicar General at Chancellor ay sumulat para mag-request ng official replica sa ating International Shrine. At ngayon nga, April 3, 2024, dito sa parokya ni St. John the Baptist sa pangunan ni Monsignor Willie, ay itatalaga natin ang isa na namang replika o official replika ng Birhen ng Antipolo. Mabuhay ang mahal na Birhen, mabuhay ang mga deboto ng mahal na Birhen dito sa San Francisco, California. Mabuhay ang buong Diocese ng San Jose. Viva la Virgen! Ever since that we met her through Dolores, then from then and that day, ever since, every day we are attending the Mass of that 8 o'clock in the morning dito sa Antipolo. At mula nung araw na yon, namimiss lang namin pag kami nagbabakasyon. But through her cellphone ay nakikita rin namin, nakukuha namin ang Mass ng anytime lang, not the 8 o'clock, but 5, technically it's 8 o'clock in the morning in the Philippines. So 5 o'clock or 4 o'clock here when you change the time. Okay, so kaya sa araw-araw, every day, even though Sunday we go to our church and in the afternoon, then I attend the Mass of the 8 o'clock sa Antipolo. Kaya I'm very active there that they knows my name already through that because of my everyday presence there. Me and my husband, we are in the different room, okay? We are not been together in attending the Mass technically. Pero noong siya ay in-enthroned, na ginawa siyang Nandoon kami. Presence kami. we are May present, invitation to the time. but my January 26. tears fell down really. So I cry so much because I don't know how I feel. Why the feeling that I was having goosebumps, crying so much, and I really don't know. I can explain. I mean, that's why I call Dolores, that I tell her what my feeling is. I really, really feel so good the way that I saw her. That, and when they enthroned it with those all the bishops and priests all around there, as if I am present.
Thank you, Mama Mama Mary. Mary. That's why I'm so Yun yung happy mga that I Antipolo. have her now. So, in front of you, swear to God, I am one of her. Talking about experience with Our Lady of Peace, Mama Mary, I was in the Philippines during that time because my mom passed away, and it so happened that January 26 also there is a big celebration, and I was invited by my best friend Adoye to see the uh, the solemnity declaration of Our Lady of Peace in Antipolo. We were there. There's a lot of people. We're praying. It was a solemn day. I was really happy to be part of it during that day, and I was so blessed, and I was able to join a lot of people who are really namamanata sa Mama Mary. And we were really blessed with all those things that happening that day of January 26. Thank you so much, Mama Mary, and bless us all for all the goodness that you gave us. In Jesus' name we pray, amen. Good evening, good morning, good afternoon to everyone, especially all the followers of Our Lady of Peace and Good Voyage. We are so blessed and grateful that the two Mama Marys that was here in the U.S. Was here in our house, and we were requested by Father Nante to say something. What is the impact that we had, miracle or whatever is the one that happened to us with her miracle on us. So first of all, there's a lot, and but one thing that I can say is our whole family is dedicated and followers of even our great grandma, our grandma, my mom, my parents, my family, my siblings are all followers of Mama Mary. So we are so grateful that she's here with us. They said that the miracle, there's a lot. Hindi pa kami, dinadala kami ng parents namin sa Antipolo every procession. So hanggang sa lumaki na kami, dito na kami, kailangan namin dumaan muna kay Mama Mary bago kami mag-fly back dito. Kasi alam namin na binabantayan niya kami lagi. Kahit nasa aeroplano kami. Malaki ang himala ni Mama Mary sa amin. So, thank you, Mama Mary, for all the blessings po and guidance. Parang kahit nandito siya, siya na yung nanay namin dito. Family na namin siya dito. Kahit yung mga kapatid ko nasa Pilipinas, sinasamahan siya kami dito. So, salamat po, Mama Mary. Deep in my heart, I know that she did a lot of miracles on me. Everything our daily living here, everything, how we survive living here, just the two of us, our family, because everybody is in the Philippines. But with their guidance, we're okay. Yeah. Thank you, Mama Thank Mary, you. for staying with us for a short period of time. Even though for a short period of time. Thank And you. we are blessed about it. Thank you so much. We love you, Mama Mary. Always guide us 24/7. Viva la Virgen! Kumusta na kayo mga kamalalakbay? Malapit na po ang ating pilgrimage season. Ito'y sisimulan natin sa May 7, unang Martes ng Mayo, at matatapos sa ikalawang Martes ng Hulyo, ang ating pilgrimage season 2024. At bago po tayo
dumako sa ating pilgrimage season, dalawin muna natin, balikan natin ang dinala ng dalawang imahe o dalawang official replica ng Mahal na Birhen ng Antipolo sa California. Ang una dito ay sa Reseda, Los Angeles. Ito po ay dinala sa parokya ni St. Catherine of Siena sa Reseda. Ang kura paroko po sa parokya na yon ay isang Pilipino, si Father Mauricio Goloran. At mga kapatid, napakaraming Pilipino dito sa LA, dito sa Reseda. Actually, magdiriwang sila ng kanilang 75 taong anibersaryo bilang mga overseas worker, bilang mga Pilipino dito sa LA. Kaya nga, nag-request sila sa atin noong 2022 na bigyan natin sila ng replika ng Mahal na Birhen ng Antipolo. At ito nga po ay in-intro noong April 6, alas 5 ng hapon, sa pamamagitan ng isang banal na misa. At nakakatuwa, ito'y dinaluhan ng maraming Pilipino. At hindi lamang ba sa mga kapwa natin Pilipino, kundi mga deboto ng Mahal na Birhen. Kaya tayo na sa Antipolo, tayo na dito sa Reseda, kung saan narito ang replika ng Birhen ng Antipolo. Viva la Virgen! Natutuwa po, gawa ng halos lahat ng mga Pilipino na namimit ko dito, pag nalaman nila ang Birhen ng Antipolo ang dinala, talagang halos lahat sila ay sinasabi na sila lahat ay pumupunta sa Antipolo nung sila ay maliliit pa. Wala pa akong nakausap na Pilipino, both sa San Jose at dito sa Reseda, na sila ay hindi napunta sa Antipolo. Kaya malaking bagay na ang Birhen ng Antipolo ay meron na sila dito sa kanilang lugar. Tingin mo ano yung challenge sa mga taga rito na pagdadala natin ng replika? Siguro po, advantage at challenge sa kanila is palagay ko sa tingin ko mabubuo ngayon sila dito. Kasi may mga naririnig nga po akong nang malaman nilang ang Birhen ng Antipolo ay nasa ganung lugar, sarado na raw yung simbahan, nakiusap ang buksan. Ganun kalakas yung Mahal na Birhen, ganun karami ang deboto ng Mahal na Birhen ng Antipolo para makiusap kang buksan yung simbahan dahil gabi na. Kaya lang late na nila nalaman na may Birhen na ng Antipolo. Kaya palagay ko po ay ang mga Pilipino dito ngayon sa Amerika maiipon na meron silang isang nanay na mapupuntahan dito sa United States of America. Amen! Amen. Tito Jun, ikaw naman. Okay na, tapos na. Ikaw naman. Para kang gano'n. Akala ko si Timoy naman ako. Pati ikaw, ganun na experience mo din. Tito Jun, ano yung experience mo dito sa pagdadala natin ng Birhen ng Antipolo sa San Jose tsaka sa Reseda? Father Nante, natutuwa po ako kasi isa ako sa mga nabigyan ng Birhen na makasama sa paghatid sa kanya, saan man siya pumunta. Kaya lagi ko pong dinadasal na pag talagang kaya ko pa, sasama ako kahit saan siya pumunta. Basta makunan ko lang po siya. Basta si Mama Mary po, all the time, sasama po ako kahit saan siya pumunta. Kaya hanggat maaari po Mama Mary, bigyan niyo kami ng lakas ni Father Nante, si Tiboy, kami po lahat para saan man kayo pumunta, sasamahan namin kayo. Sa tingin mo, anong challenge sa mga Pilipino na binigyan natin ng Birhen natin? Sa tingin ko po, Father, palagay ko, yung pagdadala natin sa isang komunidad dito, sa isang states, palagay ko po, talagang kumbaga sa kung sila kumbaga sa hindi sila nabubunga, ipang nalaman nila nandito yung Antipolo, talagang magkakaisa-isa sila kaya lalo pag nalaman nila na may dumating dito sa Reseda. Palagi ko, kagaya nga po na nakasama natin na tanong natin na lahat sila, sinasabi nila ng noon na pupunta sila sa Antipolo. Kaya halos lahat, pag kumalat na po talaga yung nandito yung Birhen ng Antipolo, palagi ko po talagang
mabubuo sila at magkakaisa-isa na talagang iipunin sila ng biyering para magkaisa-isa sila. Papasalamat po ako sa pagkakataon na ito na nakarating ako ng Los Angeles para mag-attend ng welcome mass para sa ating Virgin of Antipolo, Our Lady of Peace and Good Voyage. Dahil iniisip ko nga, galing pa ako ng New York, sabi ko, paano naman ang gagawin ko kung hindi ako pupunta dito kahit na sasakay ako ng isang plane para lang makarating ako dito sa Los Angeles. Pero at the same time, iniisip ko naman, manghihinayang ako at baka mag-guilty pa ako. Dahil dumating na nga dito ang mahal na Birhen. Tapos, kung hindi pa ako makakadalo sa kanya, pag-welcome sa kanya, siguro masamang-masama ang loob ko. Kaya, eto, dumating din ako dito at sinabi ko sa anak ko na kung pwedeng samahan niya ako dito dahil siya ang magdadrive dito sa Reseda, sa St. Catherine Parish Church sa Reseda, California. So, thank you Mama Mary. At talagang pinipilit ko po na parati akong maging devoted sa aking padalangin sa inyo. Thank you, Mama Mary, napakalaki ng nagawa ninyong pagbabago sa aking buhay sa pagiging deboto ng mahal na Birhen. Salamat, Mama Mary. Thank you very much. Pray for us, Mama Mary, Our Lady of Peace and Good Voyage. Pray for us always. Salamat po. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. No, napakaganda ng karanasan ng mga Pilipino na nagdedeboto sa mahal na Birhen ng Antipolo doon sa California. No? Dalawang imahe ang dinala doon na kung saan talagang in-enthrone doon sa mga simbahan na nandoon upang masaksihan din at ma-venerate din siya ng mga Pilipino. Talagang international na international tayo. No? Kaya kasama din natin ngayon sa episode na ito ang ating pinakamamahal na Doktora Rita Cusio. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Kapayapaan po sa inyo, Father Franz. Nakakatuwa at nakakainggit in a positive way, no? Yung pong ating nasaksihan na paglalakbay sa United States ng ating Mama Mary. At ngayon po ay very excited ako no, na mas marinig pa ang mga kwento nila Father Nante at saka nila Kuya Jun Figueroa. Oo nga. Kaya, Miss Rita, siguro wag na natin din tong patagalin, no? Excited na tayong malaman din yung kwento mismo ng mga kasama ni Mama Mary doon sa US na tinatawagan na natin. Syempre ang ating pinaka main na, si Father Nante Tolentino. Hello mga kamanlalakbay, Viva la Virgen! Ayan. Father Nante, sino po yung kasama niyo pang isa doon sa US? Actually, 4 kami na pumunta sa US noong April 1 to 15. Father Franz at Sister Rita. Pero ngayon, isa lang kasama natin dito sa ating podcast, si Tito Jun Figueroa. Pero kasama namin talaga si Brother Tiboy Reyes at si Momon Reyes, yung kanyang anak. Pero ngayon, kasama ko po dito sa ating kwentuhan, si Tito Jun, ang masipag nating Vice Chairman ng Shrine Ministry, ang masipag nating taga-kuha ng mga pictures at video dito sa ating katedral. Hello, Tito Jun. Hello po, Padre. Thank you po. Viva la Virgen. Kapayapaan po sa ating mga kanlalakbay. Kumusta na po kayo mga Father Nante, Father Franz, Tita Ritz? Kumusta na po kayo? So, mamaya po i-share namin ni Father Nante yung mga experience namin kung ano yung mga reaksyon ng mga kapatid natin na nagdidebosyon sa mahal na ina. Talagang iba po yung mararamdaman nyo kung nandoon kayo. Ayan. Yun nga po, gusto na nating malaman talaga yung mga naramdaman ninyo po doon. No, Miss Rita, simulan niyo na po ang Ayan. pagtatanong.
Oo, parang feeling ko nga magtutuloy-tuloy na si Kuya Jun sa pagkikwento. Dumagdam ako. Tinigil ko lang kasi baka maiyak na naman ako. Naisahan ako ni Father Nante doon eh. Damang-dama kayong excitement eh. Sige po. So simulan na po natin ang ating talagang formal na bahagi ng ating kwentuhan, no? So dun po sa mga nasaksihan yung mga simbahan, no, kung saan inilagak yung imahe ng Birhen ng Antipolo. May mga napansin po ba kayo na mga uri ng pagpaparangal na inilaan po nila para sa ating mahal na ina? Ay, Doktora, marami kaming napansin ni Father Nante kasi parang ang dating pa lang namin, nakita pa lang nila yung imahe ng Birhen ng Antipolo. Talagang iba yung kwan nila eh. Talagang welcome na welcome doon sa kanilang lugar yung Birhen ng Antipolo. Lalo na nung nagsimula nang mag-uumpisa yung Mass ni Father Nante, makikita mo talaga na talagang yung pagsalubong ng mga tao doon, lalo sa Milpitas, sa pangunguna ni Father Mauricio Goloran, talagang winelcome ng husto ang Birhen ng Antipolo at saka yung mga sumama sa Birhen. At lahat ng mga nagpunta talaga doon, makikita po ninyo na talagang kung gaano karami yung mga Pilipino na nagdedebosyon sa Birhen ng Antipolo. Talagang iba po kahit po saan, kahit na nagpunta kami ni Father Nante doon sa Connecticut, sa New Jersey, nung nakita nila yung mahal na Birhen, talagang iba yung pagpaparangal nila. Talagang parang kung nakita mo yung mga 400 priests na habang naglalakad yung Birhen papasok ng aisle doon sa simbahan sa New Jersey, kikilabutan po talaga kayo. Iba yung dating ng Birhen basta pumunta sa isang lugar. Kasi ang pumapasok sa kanila, nung bata pa ako ay pumupunta na kami, dinadala kami doon ng aming mga magulang. Yan lang po lagi ang madidinig ninyo sa mga taong na nakalubilo naming na nakakausap doon sa ibang lugar. Yan po, Father. Doc Rita, dun sa Melpitas, Miyerkules ng gabi yung welcome mass. Mahalos mapuno yung simbahan na hindi daw talaga yung usual na ganun. Na umaaga sila nag-umalis na trabaho nila. Alam niyo naman sa US, di ba? Talagang work, work, work. Pero nung dumating yung Biyernes sa Melpitas, talagang naglaan sila ng oras. Doon sa Reseda, LA, meron silang mga dancers na mga Spanish yata, Spanish dance yun na pinang-welcome nila para sa mahal na Birhen. Kaya masaya talaga sila dun sa sa pag-welcome sa Birhen Antipolo. Oh, Talagang nakakatuwa, ramdam no? na ramdam nila yung Oo. presensya ng Birhen. Mm. Yeah. Parang na-transport ulit kayo dito sa International Shrine dahil dun sa warmth nung pag-welcome, no? Pati yung mga sayaw and all that. No, Father Oh. Franz, ikaw naman ang magtanong kasi pag hindi dire-diretso ako magpapakwento. Opo, ano? Nai-imagine ko nga yung mga kinikwento ni Tito Jun tsaka ni Father Nante. Parang ang saya-saya nga, no? Father Nante, Tito Jun, meron po ba kayong mga napansing kakaiba sa itsura o paraan ng pagkilala ng mga nila sa mahal na Birhen ng Antipolo doon sa mga lugar kung saan siya in-enthroned? Ganito po Father Franz, example po dun sa Reseda, dun pagdating pa lang po namin nung gabi na bago yung mass kinabukasan, talagang nung sinalubong po doon sa parking pa lang, talagang maiiyak ka na eh. Kasi kita mo yung may mga ginawa kong reels, talagang kung paano nila hawakan yung Birhen, halik-halikan, naamoy nila. Talagang pagsalubong hanggang sa pagpasok po doon sa loob ng simbahan ng Reseda, talagang iba yung mararamdaman niyo po talaga. Ang lamig-lamig doon sa parking pa lang, talagang hanggang sa pagpasok, iba yung dating ng Birhen talaga. Parang proud na proud ka na isa kang tiga Antipolo. Yan po. Totoo yun sinasabi ni Tito Jun at saka halos lahat sila may pinanggagalingan na meron silang karanasan sa Birhen Antipolo. Meron ngang isa dun sa gasolinahan dun sa papunta sa bahay ni Natiboy. Nag-gasolina lang, nagbayad kami sa gasolina sa counter. Dalawang Pilipina yung na doon. Sinabi ni Tiboy ay si Father po. Tapos ganito-ganito, nagdala po kami ng Birhen sa Malpitas. Sabi ng isa, ay Father, ako naglalakad kami nung bata pa kami simula sa Quezon City. Tanda-tanda ko pala rin, dinadala po kami ng tatay ko. Alam mo yung akala natin, ang tingin ko lang kakala natin nagdadala tayo ng Birhen Antipolo sa ibang bansa, lalo sa Amerika.
Kala natin magpupromote tayo ng devotion. Hindi, tingin ko na doon yung devotion. Ina-affirm lang natin ang pagdadala natin ng imahe. Amen? Amen. Amen. Dagdag ko lang po, Father Nandi, kasi pag naalaman nila na birhen ng Antipolo, pumapasok agad sa kanila yung mga, nung bata pa sila. Laging ganun eh. Mm. Yun lagi ang pumapasok sa kanila na. Saka pag sinasabi nila, pag umuwi sila sa Pilipinas, talagang dumadaan sila para lang magbigay-pugay sa mahal na ina. Yun nga, Father Franz, no, ang nakakatuwa kasi 'di ba alam naman natin na ang Amerika very secular na yung Opo, bansa opo. na 'yan, 'di ba? Pinagbabawal nga yung mga public display ng religiosity, 'di ba? Bawal ang mga crucifix sa mga schools and all that. And yet, tulad ng sabi ni Father Nante, ano no, parang ang taas pa rin ng devotion nila, no, lalo na sa ating mahal na ina kasi nakaka-connect sila dun sa kanilang past, no, nung kanilang pagkabata nung nandito sila sa Pilipinas. So Father and Kuya June, ano po ba sa tingin ninyo yung naging epekto ng mga imaheng ito sa mga pamayanan kung saan nahandun po yung presensya ng Birhen ng Antipolo sa Amerika? Sa tingin namin, Doktora, na yung mga epekto sa kanila na parang masaya sila kasi parang every day meron silang pupunta na mahal na para magdal sila, magbigay sila ng mga dasal o pagbibigay po guys kasi iba yung pakiramdam nila dun sa pag nalulunod na mahal na yun eh. Para bang kung Pilipino, parang gusto mo laging pumunta kasi kumbaga sa kung ikaw ay doon, parang proud ka na atin ito kasi mahal na Birhen ng Antipolo kasi halos lahat doon wala naman talagang kung ano yung galing sa Philippines kaya ito talaga pag nalaman nila na Birhen ng Antipolo talagang iba yung pakiramdam nila talagang yun ang epekto sa kanila na ibang-iba talaga na ang pakiramdam nila dahil parang bang nakarating na sila sa Antipolo Cathedral na hindi na kailangang umuwi pa dahil doon na sila magpupunta linggo-linggo para sumamba sa mahal na ina. Amen. Ako tingin ko talaga tuwang-tuwa sila at galak na galak. Lalo-lalo na yung Diocese ng San Jose. Kasi yung welcome mass sa Milpitas San Jose, doon sa parish na yun lang yung mass na nung pagdadala. Pero no April 16, 7 p.m., winelcome siya dun sa Our Lady of Peace Shrine sa Santa San Clara. Jose, sa San Jose ng kanilang bishop at saka ilang pare. I think kasama yun doon sa video. At yung Birhen, hindi siya ang titira doon talaga siya titira sa Milpitas. Pero iikot muna siya ng isang taon sa diocese. Magpapaikot-ikot siya sa maraming parish. Kaya si Tiboy ginawaan siya ng pambuhat para sa pag-ikot niya. So magstay siya sa mga simbahan nila na maraming Pilipino. Tsaka siya babalik ng Milpitas. At doon na siya magstay. At siguro magiging routine na niya lagi yun, na hindi lang siya mananatili doon. Yun namang sa Resida, LA, ang isang nakakatuwa doon, may mga nagsimbang taga-Antipolo. Yung isa nga nanay pa nung inaanak ko sa kasal na nasa Marikina yung asawa. So, makikita mo talaga na pinaglaanan nila ng oras, tuwa sila na kumbaga siguro nga iba dun, matagal na hindi nakakauwi ng Pilipinas, baka nga mayroon pa tayong mga kababayan TNT, pero ngayon, nandun yung nanay nila kasama nila sa simbahan. At alam ko, dun kasi sa Resida, meron din isang Pilipinong pari doon na graduate sa ICMAS, si Father Abenido, na yun, gusto nung humingi doon. Father Albert, nakikon-celebrate nga siya ng welcome mass. Na ang sinasabi niya, gusto niya rin hiramin. Actually, dati gusto niya siya humingi. Inaunahan nga siya, nasa isang diocese sila. So parang gagawa na lang sila ng schedule kung paano makakaikot yung Birhen. Kaya pareho silang ginawa ni Tiboy ng pambuhat, ng karakol, para sa pag-ikot niya. So maglalakbay yung dalawang imahen natin na replika sa mga parokya na maraming Pilipino dun sa dalawang diocese na pinagdala natin. Ang galing. Galing, Talagang nakakakilabot. Kaya
yung next time na pagpunta namin ni Father, sumama na kayo para ma-experience nyo rin Tama. paano kayo, Mother. kikilabutan talaga kayo pag nakita nyo paano i-welcome ng mga kababayan natin ng Biri ng Antipolo. Tara na po, Ibang iba Ivan. talaga. Oo. Pisa. Kuya Jun, kinikwento niyo pa lang ni Father, kinikilabutan na nga ako, tsaka parang nakakaiyak kasi na-visualize na namin. Tapos syempre nakita namin yung ibang reels na i-post sa social media. So parang Oo. nako-connect namin siya na nakakakilabot talaga yung experience. Totoo, Tita Rich, kaya lalo na nung papasok na inikot yung birhen na pasan-pasan talaga, umiikot. Talaga makikita mo talaga yung mga kamay ng mga kababayan natin, tinataas nila. Parang humihingi sila ng blessing kay Mama Mary. Kaya talagang yung pag-ikot-ikot lang doon sa bago mag-start ang mass, talagang doon pa lang ramdam mo na paano nila tanggapin ang mahal na ina. Amen. So, Amen. yan na, Father Nante, Tito Jun, no, ang dami yung experience doon. Pwede ba kayong magkwento, no, nung kahit isang karanasan na talagang hindi nyo malilimutan na nasaksihan nyo nung inilagak ang Birhen ng Antipolo doon sa mga community po na iyon? Yun na nga po, Father Franz, na talagang ang hindi namin malilimutan talaga yung paano i-welcome ng mga tiga-US, tiga-California, yung mahal na ina. Kasi talagang wala kaming masabi ni Father Nante kasi kitang-kita po namin talaga na masayang-masaya sila nung nakita nila yung mahal na ina kasi kumbaga yun nga sinasabi ko nga na atin ito na talagang galing sa Pilipinas at galing sa Antipolo. Kaya kumbaga dito tayo namulat, dito tayo nagising, maliliit pa tayo. Kaya yung mga naiisip nila na yung nung bata pa sila yung pagpunta nila sa Katedral ng Antipolo, parang bumabalik sa isip nila na parang eto na uli, parang bumabalik kami sa mahal na ina. Hindi na kami mahihirapan na makita siya palagi dahil malapit na sa amin para puntahan siya palagi, anytime. Yun po. Amen. Ako naman, ang karanasan ko doon bilang pare, bilang rektor, natutuwa ako kasi yung mga pinangarap natin Father Franz, dito sa katedral, yung pagiging international shrine, kasama si Ivan, kasama sila ang ating shrine ministry, nagagawa natin, nagiging posible. Isipin mo nga, 2 imahen sa isang dalahan laang. Actually, merong isa sa Diocese of Orange. Akala ko nadala. March yun nabigay na natin sa isang congregation. Hindi pala nadala. Kung alam ko lang, sinabay na namin sana yung papunta ng US. Alam mo yun na posible pala yung ating mga pinlano, binabalak dati, na palaganapin natin yung replika ng Biren, na sa akin, sa blessing at sa biyaya ng mahal na Biren, nangyayari yung mga dapat mangyari ayon sa kanyang kagustuhan na rin. Na alam naman natin, marami mga Pilipino nanghihina yung pananampalataya kapag nasa ibang bansa. Tingin ko yung presensya niya doon ay magpapaalala at paulit-ulit na ipapaalala sa kanila yung kanilang pananampalataya, yung kanilang debosyon sa mahal na Biren, na nung bata pa sila, dun sila nagsimula. Amen. Amen. Medyo, Father Nante, medyo kinabahan ako doon sa sinabi mo yung mga pangarap natin dati. Kasi meron ka isa rin nabanggit yung magkakaroon ng eroplano si Mama Mary. Baka biglang magkatotoo na yun. Oo. Sana. Nako, mag-aral na ng flying, no? Tapos si Father Nante magiging piloto na rin. Alam mo, Father, totoo yan. Kasi yung friend ko, dito siya naka-base sa Pilipinas. Tapos, one time na-introduce ko na rin siya kasi umahon siya dito sa Antipolo. Tapos, bumisita siya sa US. And then, nakita ko na pinost niya sa Facebook. Nandun siya sa Washington, D.C. Di ba may image doon, yung si Mama Mary din. Pinicturean din niya. Tapos, parang very strong parang tuwan-tuwa siya na nakita din niya yung image doon. So, sabi ko nga, siya na nandito na sa Pilipinas. Tapos, nakita niya yung image doon. Di ba? Grabe na yung strength. Parang very strong na yung joy na naramdaman niya. So how much more pa yung mga Pilipino, 'di ba, na matagal nang hindi nakakauwi ng Pilipinas, tas nakikita nila yung image no ng Birhen ng Antipolo. So dahil po ganyan ngayon yung nangyari, no, talagang parang nabuhay lalo no yung debosyon ng ating mga kababayan. Meron po ba, Father and Tito June, na sa tingin ninyo mga hamon na nakikita natin no sa based dito po sa inyong karanasan
ng pagdalaw sa mga lugar na ito para po lalo pang ma-promote natin yung international shrine sa iba't ibang bansa po? Yes, unang Ate Teresa, ganito nga ano, para bang unang-una sa social media, para bang napaka-importante talaga ng social media kasi unang-una pag nag-post tayo ng mga picture, para bang lumalaganap na yung mga devotion kasi pag maraming nakakita ng biro ng Antipolo, para bang nag-e-amen kagad sila kasi iba yung nararamdaman nila pag nakita nila yung biro ng Antipolo. Kaya importante talaga sa atin yung social media, lalo na yung SOCOM natin. So, yun talaga yung purpose natin na kaya tayo may SOCOM para mapalaganap yung mga activity, yung mga ginagawa natin sa Birin para ma-promote talaga yung ating international sign, lalo na po yung Birin ng Antipolo. Yan po talaga yung ating purpose sana na mapalaganap talaga na makilala sa buong mundo ang mahal na ina. Kasi sa pagpo-post po natin ng mga activities na ginagawa ng Beret kung saan siya nando doon, parang natutuwa po yung mga tao, lalo na pag nasa abroad yung Beret at nakikita dito sa Antipolo, sa Pilipinas, iba po talaga yung nararamdaman nila, natutuwa sila na yung pala yung, iba na talaga yung Beret ngayon, pang international na. Yan po. Amen, di ba? Amen. International Amen. talaga. Sa akin, Kayo ang tingin pa, ko, sa akin tingin ko, Rita, Father Franz, ang hamon ay ipagpatuloy natin yung ating sinimulan at binalikat na responsibilidad bilang mga shrine ministry members ng ating international shrine. Na pagpatuloy natin kapag hindi nga ganun kadali yun, pero nakita naman natin nangyayari sa kalooban at pagpapala ng Panginoon at sa tulong ng panalangin ng mga labirin. Kaya yung hamon na nanatili ng pagpatuloy natin ang pagpapalaganap ng debosyon sa mga labirin upang marami pang mga tao ang mailapit natin sa Panginoong Yesus. Alam naman natin na hindi lang kay Maria eh. Kaya natin siya dinadala doon bilang instrumento na para marami pang mga tao ang mapalapit sa Diyos, mapalapit sa simbahan, at mapalapit sa mahal na Biren. Amen. Amen. Viva la Virgen. Amen. 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 Ayan. Okay. Ayun Kaya po. iba po talaga na pag talaga magdala tayo sa ibang lugar ng Birhen, lalo na sa ibang lugar sa abroad, iba talaga yung mararamdaman niyo po kasi parang yung gusto ng mga tao doon, lalo na yung mga Pilipino. Although hindi naman makikita naman po niyo doon sa mga kuha namin na hindi lang Pilipino yung mga nagsisimba. Talaga may mga ibang lahi po na talaga nagsimba talaga doon sa mass ni Father Nante, tsaka doon sa ibang mass pa po doon sa LA. Talaga pong gusto nilang maramdaman yung makita yung presensya ng mahal na ina sa misang iyon. Father Franz, from Ayan. from LA, Lower Antipolo to LA na talaga si Mama Mary, di ba? Totoong-totoo na. Opo. Ayan. Kaya ang request ko nga kay Mama Mary po, sana bigyan kami ng lakas nila Father natin, tsaka sana makasama pa yung iba para pagdadala ng mahal na ina, para ma-promote nating lahat sa ibang lugar, para makilala talaga ang mahal na Birhen. Hindi lang sa US, sa ibang lugar pa rin po. Punta tayo sa Africa, tsaka sa Europe. Ibutin natin Amen. ang Australia. Ayan. Amen. Ibutin natin ang mundo. Talagang good voyage, di ba? Good voyage talaga. Pakilala Opo. natin si Mama Mary sa buong mundo. Iba Ayan. talaga, Ayan. iba po talaga ang pagtanggap nila sa mahal na ina. Ayan. Kaya yun po mga kamanlalakbay, dadako tayo ngayon sa challenge natin para sa episode na ito. Bagamat special episode ito, pero may challenge pa rin tayo para sa ating mga kamanlalakbay, sa ating do whatever He tells you. No, ang pagdadala ng mahal na Birhen ng Antipolo sa US, no, ay hindi, sabi nga ni Father Nante, hindi lang pagpo-promote, no, ng devotion, kundi affirmation din, no, ng devotion ng mga Pilipino doon. No? Karamihan ng mga Pilipino nandoon, mga migrants, mga OFW, mga nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, at mga tao na mga Pilipino na nais ding makauwi kahit sa ating bansa, no, sa Pilipinas, at sa pamamaraan ng paglagi doon ng ating mahal na ina,
ng Mahal na Birhen ng Antipolo, no, naaalala nila ang kanilang pagiging Pilipino pa rin, no, kahit na nandoon sila sa ibang bansa. Kaya mga kamanlalakbay, ang challenge natin ngayon, pagdasal natin ng ating mga OFW at ating mga migrants. No, nanawa, lagi silang ingatan ng Diyos, no, kung ano man yung kanilang ginagawa, at lagi silang samahan ng Mahal na Birhen saan man sila pupunta. No? Yan yung challenge natin, mga kamanlalakbay. At sa mga nandiyan malalapit, no, sa resident sa diyan sa California mismo, no, mga kamanlalakbay, may mga imahe na diyan ng Mahal na Birhen, no, sa inyong lugar, no. Kung kaya niyo pong pumunta doon sa mga simbahan kung nasaan ang ating mahal na ina, no, 'di ba may ikot yung iba doon, mabisita niyo sila. Puntahan niyo po, no. Bisitahin ninyo kung nasaan man silang simbahan naroroon, at kayo po ay mag-venerate, no, sa imahe ng ating Mahal na Birhen ng Antipolo. Ang di gagawa ng challenge, Papangit. Ayun din. pangit. Thank you, Father Franz. Ako, Dagdagan ko lang po, Pads, dagdagan ko lang po yung aming experience si Father Nante na parang binigyan kami talaga ng milagro ng Birhen nung talaga pong kaming lahat ay nagpapasalamat kasi nung on the way kami na papunta kami ng LA, nasa freeway po kami. Talagang nung time na yun na binigyan kami na yung aming gulong ay natanggal yung pinakaibabaw, manipis na lang po yung natira eh. Kumbaga natakbo pa po kami pero kung hindi kami inalalayan ng Birhen dahil kasama namin siya, may dala pang bulaklak si Father natin, nakalagay pa dun sa araw, sabi niya, ito yung gabay natin. So talagang ginabay kami, tapos kung saan pumutok yung gulong namin, kung natanggal yung balat ng gulong namin, nakatakbo pa po kami hanggang sa kung saan kami magpapagawa. Inisip namin na para bang binigyan kami talaga ng panibagong buhay ni Mama Mer, o kumbaga parang tumama kami sa loto na talagang higit na siguro sa amin, sa pagkuha namin, tumama kami sa loto. Kasi kung tutuusin po, kung yun ay sumabog, baka po hindi na kami makauwi sa Pilipinas. Pero dahil sa mahal na ina, para kaming tumama ng loto. Kasi 4 na buhay po yung kanyang inalalayan dahil meron kaming kasamang bulaklak. Dahil yung bulaklak na yung kinuha ni Father Nante galing sa isang simbahan, dala-dala namin habang naglalakbay po kami. Kaya makikita niyo po talaga na, kaya pasalamat po namin na iba talaga yung mahal na ina na sa paglalakbay, ginagabayan kami. Maraming salamat po, mahal na ina. amen. Ako po, bago natin tapusin itong ating episode, bago yung ating closing prayer, una-una lang ko magpasalamat sa aking mga kasama sa papunta sa San Jose, California, at saka sa Reseda, LA. Una-una kay Tiboy Reyes, siya po ang sumugod na aking pamasahe, siya po ang tumulong sa ating lahat. Sumugod din siya sa isang imahe ng Birhen na dinala doon. Kay Tito Jun, si Tito Jun po kasi maganda yung privilege sa PAL dahil may anak siyang piloto. Salamat, Tito Jun. Kasi malaking bagay yun, wala din tayong ginastos na konti lang nagastos natin sa mga bagahe natin. Salamat din kay Tita Grace Maramba kasi yung isang imahen ay sagot ni Tita Grace Maramba. So maraming salamat sa mga taga Melpitas at sa mga taga Reseda sa USA kasi kumbaga tinanggap niyo po ng buong buo Mahal na Birhen, kayo humingi nito at tinanggap niyo siya ng buong buo, at sana nga makatulong ito sa bawat Pilipino na nasa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Brother, dagdag ko lang po, pasalamat din ako kay Daddy Tiboy kasi sa pagkukup sa atin na walang sawang pag-alalay sa ating saan man tayo pumunta. Maraming salamat, Daddy Tiboy. Amen. Amen. Father Franz, siguro ko na mag-closing prayer. Thank you po. Ayan, para sa ating panalangin, hilingin natin sa Diyos ang kanyang biyaya at awa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo sa lahat ng mga biyayang pinagkakalob niyo sa amin. Lalo na ang biyayang makapaglingkod sa dambana ng iyong mahal na ina, ang Mahal na Birhen ng Antipolo. Nawa po, Panginoon, ay patuloy na mag-alab ang aming puso na sa gitna ng maraming mga
amin din mga pinagdadaanan sa aming buhay, patuloy pa rin kaming manalig at manampalataya sa iyo na ang aming ding mahal na ina ay sinasamahan kami sa lahat ng mga ito. Kaya bilang pasasalamat at pagmamahal din namin sa Kanya, gagawin din namin ng lahat upang mas makilala siya ng mas maraming tao sa lahat ng aming pupuntahan at sa lahat ng aming taong makakaharap at makakasalamuha. Kayo rin po ang tumulong at gumabay sa bawat isa sa aming mga kamanlalakbay na naririto at nanonood. Gabayan niyo rin po sila, ingatan niyo po sila, ilayo niyo po sila sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang sakuna. Dinadalangin din namin ito sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon na bubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, Panalangin. Manalangin po. sumainyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. 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 Viva la Virgen! Viva la Viva la Virgen! Virgen!